Ba't po may net yan? Alpas. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Meron tayo ditong property na locate dito sa Barangay Mulay, Calawag, Quezon. So malapit lang po siya sa highway, tapos dun sa resort ng Anasa Resorts. Parang nasa 500 meters lang simula dun papunta po dito. So ang property po niya ay ito po. Dito po, kabilaan ng kalsada. Bale ito ho ay may bakod na po yan kada muhon po. Ang sukat po nito ay almost 2 hectares. Parang nasa 19,999 square meter. Konti lang po yung kulang niya para sa 2 hectares po. So bali yung property niya ay dinaanan po nitong barangay road. Papunta po siya sa papuntang isang resort, tapos dun sa pinakaano ng barangay residential doon po. So ongoing po ang development itong kalsadang ito. Yan po, sisimentohin po ito kasi sinisimula na po doon sa residential part ang pagpapagawa ng kalsada. Then dito din po, ganun din po, magkasalubong po yan. So maganda yung property niya, hot dinaanan nga po ng kalsada, malapit sa mga resort, malapit din po ito sa dagat. May magandang dagat po ito dun sa loob ng barangay po. So pasukin po natin. So bale yun po, sasamahan po tayo ni tatay. Siya po yung caretaker dito sa property para libutin natin yung lenderos po niya. Dito po muna tayo sa kabila sa water system. Papunta daw po tayo dun sa patubig. Accessible din naman po ito ng kuryente. Mayroong kuryente na. Meron na pong kuryente. Oo, may linya na. May water system na maganda. So ito ay punong ano po ito? Pili. Pili. Oh, so sakop yan dito sa pinakamalaking pili dito sa Calawag property. Tago lang ito may prutas pa yun dyan. Pili nuts. Ayan po. So ayan po yung kalsada Tanya po. Andun pa yung may bakod pa dun. Yung kalinisan na ito, yan ang tanaw po. Yan po ang kalinisan nga po Yan ho. So dito meron pa ho dun portion po. May niyog pa. Wala na. Wala na. So ayan po, may bakod na yan. Kita naman ninyo po. Yan. Hindi lang siya flat land, pero maayos naman yung pagkaka-train niya pagtaas. Hindi naman siya sobrang mga mabangin. Dito dumaan yung kalsada, yan po. Tapos ayan. Maganda to sa mga nagmamanukan, yung panabong. Tapos malapit pa siya sa resort, sa dagat, malapit din po siya. Malapit din po siya sa town proper kasi around 15 minutes lang ang travel simula dito hanggang bayan. Ayun, Ito ang water system. May kuryente na din po Meron ng linya. Hindi mo nauubusan ng yan? Hindi na. Maganda yan. Okay. So dito sa property po ay wala nang po problemahin sa tubig. Kung mag-aalaga kayo ng mga kambing or baboy, meron na itong water system na. May kuryente na rin po siya. Kaya din wala akong problema kung papakabit po kayo ng kuryente. Kasama na po siya sa package ng pagbebenta po ng seller. Dito po sa baba nito, anong hanggang sa pansakop niya? Yan ang hanggang sa nyug na yan. Yan ang hangganan. May bakod din yan. May bakod din po doon. May bakod yan. Hindi makakarating ng niyog. Dyan po sa niyog. Ng kawayan. Itong itong 1, 2, 3, tatlong mangga. Sakop pa yan. Tapos ito pa, merong langka dyan. May nara din. Tapos May ito? nara. Yan puno na yan, nara po yan. Malaking nara.
So ayun, dito pa lang okay na okay po tayo dahil may patubig yung property. At the same time may kuryente na din. So ito may puno ng pili. Pinakamalaki ito sa Kalawag. Hindi na po ano. Ang daming bunga nito. Dami siguro dito nagtitinampay kapag tagbunga ano. Ay, dinadali niya yun. Oh. Napunta naman doon sa akin. Nahingi. Sabi na. Marami naman siya nabibigyan pala itong puno na ito. Ang dami nakikinabang. Ayun pa nga parang tagbunga ulit siya ngayon. Oo. May mga bunga ano. Oo. Paborito yan ng mga Bicolano. Yan ang kapital dito eh. Pili nuts. Kasi sa Bicolano ginagawa nila yung nilalabnos lang. Oo. Yung pinakukuluan kasi yung sinasusaw sa bagoong. Yan. So ayan po, kita niyo po. May truck na may backhoe. Yan po kasi ay utay-utay na ginagawa. So ito po naman sa linya ng internet po may pagkukunan din po. Ito po kasi cable po ito ng wifi signal. Yan. Ganito po ang bakod. Palibot. Yan ang bakod, palibot. Wala nang problema ang makakabili ng paglalagay ng lenderos niya. May sukat na din po pala ito. Kompleto na ito. So ayan po. Yan kalsada. Mahaba ang frontage po niya dito sa kalsada. Yan simula po hanggang doon pa yung puno na yan. Another mangga na naman. Yan ang lindero ha. Hanggang doon sa dulo yun yung menu. Ayun pa Oh. Gusto mo puntahan? Okay na po. Dito na tayo sa part na yung may bakod na din po yung net. Ako pa. Ano ho yan? Aking ba? Mailbox. Galing. Kasi may aso ako. Inaalpasan Inaalpasan ko pagka umaalis ako dito. Inaalpasan ko. Opo. Nadali yung taga-kusin ko. Pumasok bigla eh. Para dyan na lang inilalagay yung Yung bill. mga bills. Magaling. So ayan po. Slope lang yung area niya yan. Ito'y clearing po talaga wala nang niyog. Sumukal ito ngayon ng ganito dahil 3 buwan ko itong hindi na tinabas. Walang linis. Ayan, meron pa doon lang pa. Nagbibili na eh. Ayan, may kuryente dito. May kubo ba dyan? Bahay. May bahay po pala. Doon sa bahay na yan, meron ng linya ng kuryente po. Oo. May postehan na. Ayan. Ayun yung kalsada po. Tapos papunta dito yung gusto itahimik na bahay. Steel post yan. Kaya nga Kung tibay lang pag-uusapan, talagang matibay yan. Hey! Ayan po, may bahay na. Yun, maganda po. Ito yung sinasabi ko sa maganda. Kasama na din po itong bahay po, Oo. Kaya po pala dito nagtayo ng bahay. Dito. Kaya na dyan. Dito ka muna. Kasi kita mo overlooking yan. Sige po. Update yun ang ating overlook. Yan po overlooking niya. Kaya pala dito nagtayo ng bahay sila owner. So doon po, yung part na ito, dito lang yung malalim. Ano yung yun? Parang may bubong. Opo. Yun ang emergency water source natin. Pagka nagka-brown out, doon nakuha ng tubig. Meron din po doon. Balon. So nandun po ang moon yan, yung kanto na yun yung po. kanto na yun. Yan. Diretso yun doon. Pababa. Po. Ayan po, may balon din po doon.
So ibig sabihin po, kung doon sa kabila po ay meron na siyang tubig din doon, kung sakaling nalalayuan, meron din po dito. Pagka nagkaroon ng brownout, Brownout lang po. dyan kukuha. Pero pagka walang brownout, may tubig dito. Okay, doon po nakuha. Oo. Maayos na Lagi po. naka-on yan. Ito yung septic tank niya. Yan, tapos emergency lang daw po pala yung balon na yan. Oo. Pag wala lang tubig, edi dyan nakuha. Pagka walang kuryente, dyan nakuha. Sige po, tapos ito yung kanyang bahay-bahay po. Ayan. Sako pa ho yung part na yan? Yung may net po na yan? Manukan. Mano ka ng itlog po. O native or? Native. Native at saka panabong. Pinaghalo ko na. Sa inyo din po yun. Oo. Sako po pala yun dun. Oo. Ba't po may net yan? Para hindi lumabas yung mga manok. Alpas yung manok. Oo, nakaalpas dyan. Okay. So dito po sa part na ito, ito yung may mga slope, tas overlooking. Dito naman po sila nag-aalaga. So tingnan natin doon sa overlooking tayo. Ito may bahay na, kung sakaling maitutuloyan na ang caretaker. Maayos naman yung bahay din, may kusina, may lutuan. Kasama na din daw po yung aso. Mas magandang security guard yan. Ganda, overlooking. Bulupin. Ayan po. Ito yung part na pinagmamanukan po niya. Kasi yan po overlooking na dagat. Ayan yung bahay po. Ganda oh. Hibas ano ho. Ibig sabihin may madadaanan dito papunta sa dagat. Ano po? Meron din, pero doon talaga ang daanan. Yung may bakulin. Sa papasok po dyan sa barangay na yan eh. So overlooking ang dagat po niya dito sa part na ito. So maganda. Ito may namumunga na yung langka oh. Ito may bako dito, yung loob nito sako pa. Kaya lang po pala ito may net na ganito dahil nag-aalaga nga po ng native. So kahit pa paano din, kung ipagpapatuloy yung pag-native, may bakod na. Wala problema no. Repair na lang. Repair na lang doon sa ibang tumba na. Oo. Pero halos wala pang tumbay. Pagka repair ko lang. Yan, medyo tumaas na lang din yung damo. And overlooking naman din yung kalsada dito. Yan, mga overlooking. Yan. Ito sako pa ito na po. Hanggang dun pa. Sa baba. Yan, sako po yan lahat. Yan po, hindi po ito yung lenderos po. Ito ibakod lang para dun sa alaga. Yan, pero yan yung sakop niya. So dito po tayo sa bahay. Ito po yung kanyang bodega. Maganda yung pagkakagawa niyan po. Kahoy talaga. At ang side po niya ay sementado na talaga po. And may mga gamit po siya. Dito yung parang pinagtatambakan ng mga pwedeng lagayan to ng feeds o kaya mga equipment. Dito po nakalagay. Tapos dito may kusina dito po ano. Dito muna tayo. Dito ako sa likod. Then ang CR po niya na ito po. Concrete po itong CR niya. Yan. May inaanan pa din sila dito ng manok. Ito yung CR. Yan. Concrete naman po itong CR. Yan. So ayusin lang din. Kagandahan pero ayos pa naman, goods na goods pa naman po. Tapos andun yung septic tank niya, kagandahan, malayo dun sa ano, sa CR. Kumbaga kung sakaling magpuno, edi anytime, hindi maaabala mag ano, muklat. Tapos dito naman po Kusina. ay pinaka kusina naman niya. Ayan, dito yung kusina. So nabali yung kabila, pwede yung pagbahayan na nga po yun ay. Kumbaga dito tulugan, gawing kwarto. Ito yung kusina.
Tas andun yung dirty Hindi, kitchen. may tulugan siya. Meron din po. Oo. Meron. Yung kabila ho. Oo. Bukod pa talaga ano. Hindi lang kita madadala doon may aso. Sige po. Meron pa pala dong bahay. Bukod pa pala itong bodega. Tapos yung tulugan. Ito yung pinaka-kusina. Tas may dirty kitchen pa siya din. Kung yung kahoy-kahoy lamang. Ito naman laundry box. Ang problema nga lang, nagkaroon ako ng mga bagong manok. Kaya dito kayo nilagay. Laundry box ito. Opo. Dito ka maglalabas sa dyan. So labahan daw po doon. Pero ito po ay may ayan po, may staka ng tubig. Talagang walang problema dito sa tubig. Sa kuryente wala na rin. So lilipatan na nga lang po. Tapos kaya po dito nila napili naman maglagay ng alagain malayo dun sa kalsada. So walang magrereklamo kung may amoy man yung mga alaga. At the same time dito po kasi may overlooking na dagat. Kung gusto lang tumambay doon, edi maganda yung tanawin. So dito naman po parang wala nangangailam kasi ito yung mga gamit naka lang dito. Pulo. Mayroong mga dito ano po. So yung first come first serve nga po palang bentahan. Yung nakapost. So ang basis po talaga first come first serve. Ang layo nun, Antipolo. May nagpunta na daw po kasi dito na taga Antipolo. So ayan po yung kalsada lang po. Napakahaba ng frontage nito dito sa Barangay Road. At the same time, malapit lang po ito sa highway. Siguro yung mga nasa 3 kilometer, wala pa. Wala pa. Wala pang 3 kilometer po. Yun po, napakalapit. Kahit ang sasakyan nyo po ay mababa, pasok na pasok po dito sa property. Pagbabaan nyo pa lang ng sasakyan, property ni agad po. Then ayan po, ito ay soon to develop na nga po ito. Kaya maganda po ito yung makakuha po agad. Sa papel naman po walang problema. Updated po ang papel nito. Buhay ang nakapangalan. Ayan po. Ayan, simula dito pa po yan Tapos dyan sa kabila may resort po dyan. Yun yung Anasa Resort. At the same time may isang resort pa doon ginagawa sa dulo po doon. Tapos pagka kaliwa nyo naman po papunta sa barangay, doon naman po yung dagat na nililiguan ng mga tagabayan. Doon po kami lagi naliligo at nangihibasan. So guys, ito po yung sinasabi kong Anasa Resort na malapit dun sa property. So ito yung main road, cemented road po yan. So konting portion lang yung lupa talaga niya po, cemented road po yan. Ito po yung po laging pinupuntahan ito ang Anasa Resort po. Ay sabi ko nung nasa una ay nasa 500 meters. So ang lumabas lang siya, nasa 300 meters lang ang layo niya simula dito papunta doon sa property. So talagang siya, hindi siya isolated at residential na din po siya. So maganda naman tong area na ito, malapit lang tayo sa town proper. Ngayon tingnan naman natin yung layo nito papunta sa highway, sa main road po, yung Maharlika Highway, kung ilang kilometer po. So sa 300 meters tayo magsisimula. So ito po yung highway, ito yung Maharlika Highway papuntang Bicol, at dito naman yung Pamanila. So dito yung Barangay Mulay, yan papasok. So 2 kilometer lang po pala siya simula dito papunta din sa property. So 2 kilometer lang yung tatakbuhin, cemented road pa, may ilang rough road po, konti lang. Kahit pa paano yung mabababang sasakyan ay makakapasok pa rin po papunta din sa property. So goods na goods po talaga siya. So may kuryente, tubig, may bahay, may bakod na clean title. Kaya talagang ideal siya para sa mga magkaroon ng farmland. So walang sakit ng ulo. Ready to go na. Dito na tayo sa town proper ng Calawag. So 10.9 kilometer lang po siya. So pinaka sa palengke siguro po ay abutin sa mga nasa 11.5 kilometer lamang po. Simula na sa property yun papunta dito sa bayan ng Calawag. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebecacion-Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property.
baka sa kasunod na upload ko ay yun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.